Shalom. Shalom, shalom. Our Catholic daily gospel reading is taken from Luke chapter 24 verses 13 to 35. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang araw ding yaon may dalawang alagad na naglalakad papuntang Emmaus. Isang nayon may 11 kilometro ang layo mula sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Habang sila ay nag-uusap, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Ngunit siya ay hindi nila nakilala na para bang natatakpan ang kanilang mga mata. Tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? Tumigil silang nalumbay at sinabi ng isa sa kanila nagngangalang Cleopas, ikaw lamang yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga pangyayaring katatapos lamang maganap doon. Anong mga pangyayari? Tanong niya. Sumagot sila tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa salita at gawa, maging sa harap ng Diyos at ng mga tao. Insilakdal siya ng aming mga punong pari at mga pinuno ng bayan upang mahatulang mamatay at siya ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan, 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito. Nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang-maaga raw silang nagpunta sa libingan at hindi nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi nakakita raw sila ng isang pangitain. Mga anghel na nagsasabing si Jesus ay buhay. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin at ganoon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, kaya hangal ninyo, kaya kukupad ninyong maniwala sa lahat ng sinasabi ng mga propeta. Hindi ba't kailangan ng Kristo ay magtiis ng lahat ng ito bago siya pumasok sa kanyang kalwalatian? At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinasabi sa kasulatan tungkol sa kanya simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa mga sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang pupuntahan at si Jesus ay parang magpapatuloy pa sa paglakad. Ngunit siya ay pinigil nila. Tumuloy ka muna rito sa amin, balubog ng araw at dumidilim na. Sabi nila kaya't sumama siya sa kanila nang siya kasalo na nila sa pagkain. Lumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos pinagpira-piraso iyon ay binigay sa kanila. Noon nabuksan ang kanilang mga mata at nakita nila si Jesus, subalit siya ay biglang nawala sa kanilang paningin. Nasabi nila sa isa't isa, kaya pala nag-aalab ang ating puso habang tayo kinakausap niya sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Agad silang tumayo at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon doon ang 11 at ang ibang kasamahan nila. Sinabi ng mga ito sa dalawa, totoo nga palang muling nabuhay ang Panginoon, nagpakita siya kay Simon. At isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila nakilala si Jesus nang paghati-hatiin nito ang tinapay. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. So, sa mga araw na ito ay tuloy-tuloy na ang Ebanghelyo ay nagsasaysay o patungkol sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. So dito si Maria Magdalena, akala di ba si Maria Magdalena sa kanya hardiner. And then si hardiner ang kanyang tingin, pero nung sinabi niya kay Maria na Maria, nung tinawag niya ang pangalan ni Maria, na-recognize ni Maria na ang Panginoong Jesucristo, yan sabi niya Rabboni. And then dito ay ang akala nila, ang tingin nila sa Panginoong Jesucristo ay dayuhan na nakisabay sa kanila. So try to imagine
So, pagpalagay natin from 11 kilometers, 7 miles, mga Hudyo, 11 kilometers walk. Doon nagkukwentuhan sila, hindi nila na-recognize ang Panginoon. They only recognize the Lord nung pagpira-pirason niya, dumampot siya ang tinapay, nagpasalamat sa Diyos. So, may sa mga gesture na yun, maari, ay may mga special na hindi nila makalimut-limutan ng Panginoon. Yes, good morning, JDip. Okay. Thank you. So, most possibly, itong tagpo na ito ay, thank you JDip, God bless you. Tagpo na ito ay noong kasama-sama pa nila ang Panginoon, there is a special na manner or habit ang Panginoon na hindi nila makalimut-limutan na maybe the Lord only is doing. Diba si Maria? Nung tinawag siyang Maria, na-recognize niya ang Panginoon. Rabboni. So dito dalawa nung nagpirapiraso ang Panginoon ng tinapay, sa kanila na-recognize ang Panginoon. So, balita-balita na nabuhay ang Panginoong Jesucristo. Nabuhay ang Panginoong Jesucristo. May mga rumors na actually ilang beses ito na sinabi ng Panginoong Jesucristo na pupunta sa Jerusalem, na prior pa man siya pupunta sa Jerusalem ay maghihirap siya. Katulad ng diniscuss na natin previously na talagang yun naman talaga ang nakadesign na gagawin ng Panginoon sa Isaiah chapter 53. Kung babalikan natin doon, yun yung sinasabi na talagang yun yung purpose ng Panginoon. So, dito makikita natin yung yung desperation or disappointment ng mga alagad na ito na kahit sa tagpo na ito ay ang sinasabi nila sa Panginoon na siya pa naman ang inaasahan namin. Siya pa naman ang inaasahan namin na magpapalaya sa Israel. So ang kanilang freedom, ang kanilang inaasahang kalayaan is, unang-una is yung freedom nila sa paniniil ng Roman Empire sa kanila. Kasi during that time, di ba, they are under the Roman Empire. So, napakaraming umalipin sa kanila. Then, ito yung pinakahuli na umalipin sa kanila is yung Roman Empire. So, inaasahan, kung babasahin natin, babalikan natin na siya, ang Panginoon Jesucristo, ang inaasahan nila na mag-restore ng Israel. Kasi since na she is coming from the lineage of King David, then of course, ang Messiah ay isang hari, isang mandirigma, isang mananagumpay. So, dahilan sa desperado sila, from Jerusalem, bumalik na lang sila sa Emmaus. Siguro sinasabi nila, wala mangyari sa atin dito sa Jerusalem, balik na lang tayo doon sa Emmaus. Magtanim na lang tayo ng gulay. Pero, nakita natin na along the way, na habang naglalakad sila ay nakisabay sa kanila ang Panginoon. Because the Lord knew what is inside their heart. Because the Lord knew ano yung mga struggle nila. So there are times na sa ating buhay, mga kapatid, si Lord, especially tayo na mga naglilingkod na sa Kanya, may mga pagkakataon na may mga disappointments tayo. At kung minsan, nagpapadala si Lord ng mga tao para i-comfort tayo. Di ba? Kino-comfort tayo, na-recognize natin na it is the Lord who sent that person because nagkakaroon tayo ng kagaanan din sa ating kalooban. So alam ng Panginoon ang kanilang pangangailangan, kaya nakisabay sa kanilang Panginoon. Kung minsan may mga hindi lang natin na-recognize na si Lord na pala yun. Yung parang kwento na, although na kwento na to ulit-ulitin na natin, yung, di ba, yung sabi nung mataas yung pananampalataya ng isang mama, sabi niya, ay napakalaki ng kanyang pananampalataya. Kaya nung nagkaroon ng baha, ay hindi talaga siya sumama una tinawag siya ng kapitbahay niya, mag-evacuate na ayaw niya.
Mataas ang pananampalataya ko, matibay ang pananampalataya ko, iligtas ako ng Panginoon. Pangalawa, nung tumaas ang baha, dumating ang bangka. Mataas ang pananampalataya ko at hiniligtas ako ng Panginoon. Then, lastly, yung nasa bubong na, mataas na yung baha, dumating yung helicopter. Sabi niya, ililigtas ako ng Panginoon. So, nung namatay daw siya, kwento lang to pero nung namatay siya, sabi niya, Lord, akala ko ba ililigtas mo ako? Matibay yung pananampalataya ko sa'yo. Kaso lang, yung sa moment pala ng buhay niya, may mga pinadala na ang Panginoon para iligtas siya. Kaso lang, in-ignore niya. Sometimes yun sa buhay natin na si Lord akala natin na binababayaan tayo. Pero God uses our neighbor or our friend, our family to comfort us. There are many instances na ganyan sa buhay natin. So the same with these two disciples, Cleopas and his friend, going back to Emmaus. Ganoon din natin alam. Ano ba naman to? Balik na lang tayo sa Emmaus, magtanim na lang tayo ng gulay, mag-alaga na lang tayo ng tupa. So merong ganoon siguro, So dumating ang Panginoong Kristo in the times of their needs. Kung minsan dumarating ang Panginoon sa buhay natin, hindi lang natin na-recognize. The same with these disciples. Hindi natin na-recognize na si Lord na pala yun. Ginagamit yung kapwa natin para tayo i-comfort. Diba nung si Thomas, maalala nyo kahapon, yung sinabi ko sa John chapter 20, nang dumating ang Panginoong Kristo, wala siya. So, nagdududa si Tomas, sabi niya, unless na mailagay ko ang mga daliri ko sa sugat ng mga pako sa kanyang mga kamay at sugat sa kanyang tagiliran na hindi ako maniniwala. Then, pagdating ng Panginoong Kristo, bagamat wala ang Panginoong Kristo doon, hindi niya narinig yung sinabi ni Thomas, yet pagdating niya doon ay special mention niya si Thomas. Sabi niya, Thomas, halika rito. Ipasok mo ang iyong mga daliri sa sugat ng mga pako sa aking mga kamay at sa aking tagiliran. Diba sa John chapter 20? Then doon nga na-exclaim ni Thomas na, My Lord, John 20 verse 28, My Lord and my God. So, makikita natin na kung saan andun yung discouragement ng mga alagad ng Panginoon Kristo, dumarating siya para muling pag-alabin at pagtibayin yung pananampalataya ng kanyang mga alagad. The same with us. Siguro kung minsan stubborn lang tayo, hindi lang natin recognize na the Lord is already working pala. Di ba? May mga instances sa buhay natin na yung mga mensahe na pinaparating sa atin ng kapwa, even as simply as that, kahit yun sa mga Facebook natin, kung minsan ang mga post, there are mga messages or messenger na mga messages sa atin na ini-inspire tayo, na pinapalakas yung loob natin. So yun yung mga instances na si Lord ay nagpapadala ng mga tao para i-comfort tayo. Ganun dumating ang Panginoon para muling palakasin ang loob nitong dalawa. So sa haba, pinaliwanag niya na ang Mesiyas ay hindi katulad ng kanilang ine-expect. Ang expectation, parang ang labas dito is expectation versus reality. So ang expectations nila, ang Panginoong Kristo ay mag-establish ng earthly kingdom, i-expel niya or itataboy niya ang Roman Empire during those times sa kanilang bansa. That is their expectations. Kaya nga, kung nung maalala natin ang Palm Sunday na yun, is nagsisigawan na sila. Hosanna. Actually, ang ibig sabihin ng Hosanna is, Lord, save us. Ang reference pala niyan is sa Psalm 118 verse 25, Lord, save us. Yung sabi doon sa Hosanna. Nakalagay dito sa Hosanna. Sigawan sila ng Hosanna. Mabuhay ang haring dumarating sa ngalan ng Panginoon. Di ba? So, grabe sayang-saya sila. Ito na. Ito yung palagi ko rin sinasabi na they are expecting maybe na katulad ni Moses kung saan ay sa pamagitan ng mga salot, sa ampong salot, ay napilitan si Parao para palayain ang kanyang bayan. Then,
This Jesus is greater than Moses. This Jesus is greater than Moses. Kasi ang Panginoon Kristo nagbuhay ng patay. Si Moses hindi man nagbuhay ng patay, di ba? Nagpagaling ng mga bulag, nakapagsalita ang mga pipi, nakaparinig ang mga bingi. So, maybe during those times, ang expectation na the Lord gawin niya yung ginawa ni Moses para ma-persuade ang mga Romans na iwan sila, palayain sila. Kasi di ba, ganun nangyari kay Parao. So pero mali, expectation versus reality. They are expecting that the Lord na ganun, maari ang kanilang gawa. Kaya sigaw na sigaw sila, tuwang-tuwa sila, nag sila ng palaspas, gayway sila ng palaspas, welcoming the Lord. Pero kita naman natin na ang Panginoon Kristo hindi sumakay sa kabayo. He is riding in a donkey, an ass of a donkey. Ang donkey, symbolism niyang donkey is peace, humility. Hindi siya pandigma, ang kabayo, pandigma. And at the same time, yung gesture na yun is katuparan dun sa Zechariah chapter 9. Zechariah chapter 9 verse 9, na tingnan mo, Jerusalem, dumarating ang iyong hari na nakasakay sa isang bisirong asno. So, hindi siya makipagdigma sa mga imperyo ng Roma. Bagkus ang kanyang dala ay kapayapaan. At yung expectation versus reality na akala nila gagawa sa ng himala at kabawalagan ay naiba ang ginawa ng Panginoon Kristo. Ang ginawa ng Panginoon Kristo is mamamatay pala siya para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Yun naman yung pinakita kay Saint Joseph, prior pa man bigyan ng pangalan ng Panginoon Kristo, di ba? Sa Matthew chapter 1 verse 21 to 23, and you shall name him Jesus, for he shall save his people from their sins. Hindi sinabi doon na, for he will save his people from the hands of the Romans. As a matter of fact, kung babalikan natin kasaysayan ng Israel, yung paulit-ulit nila na nasakop ng iba't ibang mga bansa, primarily, it is because of sin. Yun yung palaging, kung titingnan natin, balikan natin yung kasaysayan nila. So kung palayain ka sa kasalanan, then kasunod na yung lahat ng kalayaan na nais mo. As a matter of fact, yung mga tao kahit nung nakakulong, nung dumating sa buhay nila ang Panginoon Kristo, ay higit pa sila sa mga taong nasa labas ng kulungan. Kasi ang freedom starts from within. Di ba merong mga tao malaya nga, pero parang nakakulong. Kasi una-una, bakit? Tingnan nyo ang taas ng bahay. Ang laki ng bahay. Tapos, yung salamin ay may mga meron pang mga bakal. Ang taas ng bakod, minsan sa taas meron pang barbed wire or di kaya meron pang meron pang wire sa taas. Then kung sakaling makalusot ka, may mga malalaking aso pa, may mga German Shepherd pa sa loob. At kung makaligtas ka man sa German Shepherd, ay hindi ka maligtas sa amo kasi may baril. Meron kasabihan nga, beware not to the dog, but beware to the owner. Diba yung may picture na may baril, beware not to the dog, but beware to the owner. At kung makaligtas ka sa German Shepherd, makaligtas ka sa amo. Meron pa siyang mga alaga na buhaya. So, yung freedom, minsan may mga tao na nasa labas pero hindi malaya. Diba? Ang sasakyan niya, pag lumabas siya, kinakailangan may security pa siya. At yung sasakyan ay bulletproof pa. So, diba? Saan yung kalayaan doon? The true freedom comes from within. Ang Panginoong Kristo lang ang makapagbibigay. Sa John chapter 8 verse 31 to 32, diba? Sabi niya, kung totoo kayo nakikinig sa akin, kayo'y tunay ng maging malaya. Diba? Kung patuloy ninyong sinusunod ang aking mga salita. Sabi rito sa John chapter 8 verse 31 to 32.
Then said to those Jews who believe in him, if you remain in my word, you will truly be my disciples. Verse 32, and you will know the truth, and the truth will set you free. So yung katotohanan, yung pagpapalaya sa kanila is palayain sila sa kanilang kasalanan. Not directly sa kamay ng mga Romano. Kasi kaya sabi ko nga sa inyo, kahit nakakulong ka, pag dumating sa buhay mo ang Panginoon Kristo, yan yung mga na-encounter ng mga nasa kulungan, di ba? Yung tinanggap nilang Panginoon Kristo sa kanilang buhay. Kahit nakakulong sila, ramdam nila yung kalayaan. Nawala yung mabigat sa kanilang kalooban. Kaya talo pa nila yung nasa labas. Kaya nga si Ben Aujero, yata yun yung si Ben Aujero. Hindi ko lang alam kung pamilyar kayo doon yung kanta niya na kami isang dakot ng kanyang himala. Kami isang dakot ng kanyang himala. Ipahayag ng aming labi ang kanyang ginawa. So, maraming mga tao na nasa kulungan sila, yet they experience the Lord during those time na nakakulong sila. At nakaranas sila ng totoong kalayaan na kahit nakabilanggo sila. So itong mga Hudyo, hindi din natin maiwasan, hindi rin natin sila masisi. Bakit ganun na lamang ang kanilang aspiration na makalaya? Kasi hirap na hirap sila eh. Sino ba naman gusto na maalipin ka sa sarili mong bayan? Di ba? So ilang beses na Babylonia, later tatalo ang Babylonia ng Medo Persia, then si Alexander the Great, then itong Romans. So 400 years sila sa Egypt. Ang dami-dami. So parang wala na bang katapusan. So yung expectations nila, yung kalayaan nila, yung paradigm nila is nakatuon dun sa freedom na yung physical freedom, yung freedom na yung bansa nila. Pero the Lord is ang iba yung paraan ng Panginoon sa kaparaanan natin. Ito ulit-ulit ko rin itong sinasabi. Isaiah 55 verse 8 na 9, kasi yung expectations versus reality. Always sa buhay natin, yung expectations versus reality. Kung minsan gusto natin, akala natin, ito Lord, ito yung gagawin mo ha, ito parang gusto natin diktahan si Lord, ito Lord gagawin mo ha, ito yung gusto kong mangyari Lord eh. Pero yung sinasabi sa banal na kasulatan, sabi sa Isaiah 55 verse 8 and 9, yung sabi po rito, basahin nyo, may Bible po kayo. Isaiah chapter 55 verse 8 and 9, ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipay, hindi ninyo kaisipan, ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paano ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan. At ang aking kaisipay hindi maaabot ng inyong kaisipan. So you see, they are expecting something, but the Lord has a different plan. Yung expectation versus reality. Yun yung inaasahan natin, pero iba yung gusto ng Panginoon. See, they are expecting that the Lord will deliver them from the hand of the Romans, pero unahin muna ng Panginoon na palayaan sila sa pagkakasala. Yun yung sinabi sa Matthew chapter 1 verse 21 to 23. Sa dream ni Saint Joseph, kung saan pinaliwanag ng anghel na bigyan mo siya ng pangalang Jesus sapagkat siya ay magliligtas ng kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So mga kapatid, yun. Expectation versus reality. There are times sa buhay natin na we are expecting na, Lord, ito yung gusto natin. Pero si Lord ay iba yung plano niya sa atin. Di ba? Kaya nga sikat na sikat yung sinabi sa Jeremiah 29:11. Ito, sikat na sikat to eh. Memorize na ng karamihan. Hindi ko lang alam kung kayo memorize. No? Sabi rito, bagamat ito pangako
sinabi to kay Jeremias, pangako to. Pwede rin natin itong claim, Lord, kiniklaim ko rin po itong pangako mo na pinangako mo sa mga Israelita sa Jeremiah 29:11. Kasi sila naman yung direct na kausap dito Sabi dito, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito ay mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. So God's plan for us is for our good. Maging mga magulang, di ba? Ang Diyos ay kinikilala nating Ama. So therefore, God as our Father has a better plan for us. There are times na may mga plano tayo pero iba yung gusto ng Panginoon. What we need to do is to align our plan with Him. Kung minsan, nadidisappoint tayo kasi iba yung gusto nating mangyari sa buhay natin. Hindi natin pinapabayaan na, hindi natin hinahayaan na ang plano ng Diyos ang siyang maganap sa ating buhay. Hindi tayo pa natututo ng panalangin, itinuro ng Panginoon, Lord, Thy will be done. Ito yung gusto ko po sana, Panginoon, kung loobin mo or naisin mo. Pero, ang kalooban mo po, Panginoon, ang siyang maganap. Di ba, hindi pa natin talaga na-apply yung panalangin na yan na itinuro ng Panginoon sa Matthew chapter 6, verse 9 to 13. Di ba? Yung sa Ama namin. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Thy will be done on earth as it is in heaven. Ang Panginoon sa Kristo, sabi niya, Father, if it is possible that you take away this cup from me, but not my will, but your will be done. So yun sa Matthew 26, di ba? Sinasabi niya roon doon sa Garden of Gethsemane. Pero hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng masunod. So, itong mga alagad dito sa papuntang Emmaus, siya pa naman ang inaasahan namin. Sinabi ko na kanina, the Lord's plan is different. Ang kaisipan natin, ang standard natin ay iba sa standard ng Panginoon. My ways, Isaiah 55 verse 8 and 9, my ways are not your ways, my thoughts are not your thoughts. Kung gaano kataas ang langit sa lupa, ganun kataas ang kanyang kaisipan na higit sa ating inaakala. So the people of Israel expecting a Savior like King David na isang magiting na mandirigma, pero iba ang ginawa ng Panginoon. Kaya nga, di ba, kung makakita natin sa Mark chapter 10, nagtalo-talo na yung mga alagad kung sino na yung dakila sa kanila, pati yung nanay ni Santiago at Juan, nakiusap na sa Panginoon, di ba? Nagtalo-talo na sila kung sino ang dakila sa kanila. Kasi kung sino ang dakila sa kanila, siya yung kailangan kasunod next to the Lord. Ano sabi ng Panginoon? Sabi niya, hindi dapat ganyan yung isipan ninyo. Mark chapter 10 verse 45. Masakayin natin dito. Ito, basahin mo natin dito sa Mark 10:35 to the 45. Lumapit kayo sa mga anak ni Zebedeo na sina Santiago at Juan. Sinabi nila, Guro, may hingin po sana kami sa inyo. Ano po ang nais ninyo? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, sana po ay makasama kami sa inyong karangalan at maupo ang isa sa kanan at isa sa kaliwa. Sumagot sila. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Makakaya ba ninyong istiisin ang hirap na aking daranasin? Makakaya ba ninyo na ang bautismong ibabautismo sa akin? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang kupang aking inuman nga ninyo, ang bautis at babautismuhan nga kayo sa bautismong tatanggapin ko, ngunit hindi ako magpapasya kung sinong maupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga karangalan ay para sa mga pinaglalaanan. Nang malaman ito ng 10 alagad, na galit sila sa magkakapatid, kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na mga tinuturing na pinuno ng mga hintil ay namumuno bilang mga Panginoon sa kanila
at ang kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan dapat ang umiiral sa inyo. Sa halip, ang sinuman sa inyo na nais maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo. At ang sinumang nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Verse 45, sapagkat ang anak ng tao na parito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-aalay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. So you see, yun yung iaalay ang Panginoon. So, siya dumating hindi para paglingkuran, kundi siya yung maglilingkod. So ibig sabihin, he is not establishing an earthly kingdom like King David. Kasi hindi siya paglilingkuran, hindi siya yung maglilingkod. Inialay niya yung kanyang buhay as a sacrifice for the redemption of our sins. Mark 10:45. Then kung babasahin niyo yung Isaiah chapter 53. Kasi ang handog. Then 1 Samuel chapter 2:25, then Psalm 49 verse 7 to 9. Dumating ang Panginoong Jesucristo para tayo tubusin sa ating mga kasalanan. Then, kahit nakakulong ka man or alipin ka man or malaya ka man, it does not matter anymore for you kasi kahit nakakulong ka, sabi ko nga sa inyo malaya ka. Kasi sabi ko nga rin sa inyo na there are many people na kahit na malaya pero parang nakakulong. Sige ba? Diba? The true freedom ay darating lamang sa atin kung tanggapin natin ang Panginoong Jesucristo sa buhay natin, paghariin natin ang Panginoong Jesucristo sa buhay natin. I can, maaari kong sasabihin yan sa inyo kasi nakaranas ako ng ganun. Yung totoong kalayaan, wow, parang sasabihin mo nga, kaya nga kapag truly ma-encounter mo si Lord sa buhay mo, ay, malaya ka talaga, maramdaman mo talaga ang totoong kalayaan. Hindi yung superficial lang na kalayaan. Ganun mga kapatid. So, dun sa Luke chapter 24, pinaliwanag sa kanila ng Panginoon. Dito, makikita natin, pinaliwanag sa kanila ng Panginoon ang salita ng Diyos. Then, later, nakilala nila ang Panginoon sa pagpira-piraso ng mga tinapay. Kasi siguro may mga word doon ng Panginoon, di ba? Nung Matthew 26, yung sa Last Supper na ginunita natin nung Holy Thursday, yung the Mass of the Lord's Supper. Di ba? I took the bread, Matthew 26, to the following, Matthew 26 to the following. Makikita natin doon na ang Panginoon ay nagpatuloy rin, nagpapakilala sa atin sa pamagitan, di ba una? Kaya nga sa atin sa Catholic Church, mayroon tayong Liturgy of the Word and then Liturgy of the Holy Eucharist. Dalawang liturgy yun. Part 1 sa Part 2, Liturgy of the Word, then Liturgy of the Eucharist. Kasi dito sa first part, the Lord explained to them about the scripture that is referred to Him. Then after that, na pinaliwanag niya is pagdating na dun sa pagpira-piraso ng tinapay. Sa Catholic Church, kaya nga may Liturgy of the Eucharist. Sa atin sa Catholic Church, mga kapatid, sa mga kapwa kong Katoliko, na tayo na mga Katoliko, hindi tayo naniniwala na simbolo lamang ang tinapay na ating tinatanggap. After the consecration, sa prayer of consecration, ay sa atin, after that, we believe that it became the body and blood of the Lord Jesus Christ. Di ba sa prayer ng pari? Bless these gifts, O Lord, that sabi ng pari, na that for us will become the body and blood of our Lord Jesus Christ. Di ba? Bago siya ipinagkanulo ng gabing iyon, dumampot siya ang tinapay at kanyang sinabi, ito ang aking katawan. Hindi niya sinabi na ito ang simbolo ng aking katawan. Then tinampot niya ang kupa. Sa Matthew 26, basahin niyo mga kapatid. Then sa other parallel gospel. Then sinabi niya, ito ang kupa ng aking dugo. Basahin natin Matthew 26. Pero very familiar niyan sa atin.
Matthew 26, sabi rito, kung bakit nila nakilala ang Panginoong Kristo? Because of this. Matthew 26 verse 26 to the following, habang sila'y kumakain dumampot sa Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinaghati-hati niya iyon. This is the gesture he made before the eyes of Cleopas and his friend. Ito ang aking katawan. Then, verse 27, pagkatapos dumampot siya ng kupal, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay iyon sa kanila. Sinabi niya, kayong lahat ay uminom nito sapagkat ito ang aking dugo na katibayan ng tipan ng Diyos. Ito ang aking dugong ibubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Di ba? Hindi niya sinabi, ito yung kupa na simbolo ng aking dugo. Yan yung kuha natin sa Catholic Church. We are not believing that it's just a mere symbol, especially right after the prayer of consecration of the priest. Kaya nga, di ba, pag tinaas na ng pare, after ng prayer of consecration, tinaas na ng pare, ay kumakanta na tayo ng great amen. Kaya kapag mag-amen tayo, dapat hindi pa patay-patay. Kasi ina-affirm na natin, we believe, yes Lord, we believe. Amen, 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 amen. Ina-affirm na natin. Bakit pagtanggap natin, tinapay pa rin? Diyan na natin i-apply yung sinasabi ng banal na kasulatan. Sa 2 Corinthians chapter 5, verse 7, for we walk by faith and not by sight. Lumalakad tayo ayon sa pananampalataya at hindi sa kung ano ang nakikita. Then sa Hebrews chapter 11, verse 1, sabi dun sa King James Version yata yun. Sabi rito, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Okay? Sa King James Version, sabi dito sa King James, paborito ng mga born again to, ng mga ibang sekta. Sa Hebrews chapter 11, verse 1, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Hebrews 11, verse 1. So, yan. Hebrews 11, verse 1 sa King James Version, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So, ang pananampalataya, ganon. Paano yan? Bakit nung kinain ko, tinapay pa rin? Ngayon, kung ipagpalagay natin, nag-transform into real flesh. Kaya mo bang kainin at in your very eyes ay nag-bleed yung sacred host? Kaya mo bang kainin? Most possibly not. Tsaka hindi rin natin ma-question kasi ang miracle of the Eucharist ay napakarami na around the world at marami tayong mga opisyal na mga dokumento na nagpapatunay patungkol dito, mga kapatid. Hindi lang po isa, kung titingnan nyo, try to search in Google, miracle of the Eucharist. Napakarami. Isa na doon, alam nyo ba na yung mga miracle na nag-transform na body ng Panginoon ay pinasuri sa mga doktor na hindi nila alam kung saan galing. Basta sinuri lang nila, pinadala sa kanila. At itong mga doktor na ito ay hindi sumasampalataya sa Diyos. Mas pinili ng simbahan yun. Hindi nila alam kung saan galing nung sinuri ng mga doktor. At yun, challenge ko kayo kung para kaya nyo pabulaan itong sinasabi ko, but try to research. Para man-challenge kayo. Nung sinuri ng doktor na yon, nakita niya, found out niya, it comes from the part of the heart. Nagmula sa galing sa puso ng isang taong which is brutally tortured. At ang type of the blood is AB. Brutally tortured. Then, how many 100 years again, in different country naman, in different place, nagkaroon ulit ng miracle of the Eucharist, na transform yung sacred host into the real flesh of a human. At pinadala uli ito doon sa mga doktor, hindi rin nila alam kung saan galing, basta pinasuri lang sa kanila. At nung sinuri po nila, mga kapatid, na found out ulit na it comes from the heart, the part of the heart.
right ventricle yata yun kung maalala ko. Then, ang dugo is type AB again. Then, na-found out ulit ng doktor na it came from a brutally tortured person. So, you see, ang dami po, mga kapatid. Kaya nga tayong mga Katoliko, as a matter of fact, kahit sa buong New Testament, kung meron kayong makikita diyan na sinasabi na simbolo lamang ng katawan ng Panginoon yung tinatanggap natin, ibigay nyo sa akin. Baka hindi ko lang nakita yung sa buong New Testament. Baka hindi ko lang nakita. Kaya pakibigay nyo sa akin na yun ay simbolo lamang ng Panginoon. Kung meron kayong nakita na simbolo lamang ng Panginoon, yun yung tinatanggap natin, paki-comment po kung meron man. Sabi rito, sa 1 Corinthians chapter 10 verse 16, sabi dito, hindi ba't ang pag-inom natin sa kupa at ng pagpapala ng ating pinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo? At ang pagkain natin ng tinapay na ating pinipira-pirapaso ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan. You see? Hindi sinabi ni St. Paul na ang pagtanggap natin ng kupa ay ipagbahagi natin sa simbolo ng dugo ng Panginoon sa Kristo. Even St. Paul never dared to say such word na simbolo. 1 Corinthians chapter 10 verse 16. Yan, makikita niyo yan. Then dito sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to the following. Sabi ni St. Paul dito, sabi niya, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon. Turo pa rin sa kanya na tinanggap niya mula sa Panginoon. Kasi St. Paul, hindi naman kasama doon sa 12 disciples na originally na tinawag ng Panginoon na maging alagad, at wala sa doon ng event during the night the Lord Jesus Christ instituted the Lord's Supper, the Eucharist, yung pagpapasalamat. Eucharist, sabi daw, is galing yan sa salitang Griego na ang ibig sabihin, Eucharistin, ibig sabihin, thanksgiving. Sabi dito, sapagkat ito ang turo at tinanggap ko mula sa Panginoon, ay binigay ko naman sa inyo, noong gabing siya ipinagkalo ang Panginoong Jesus, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso yun at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Matapos magapon, dumampot din siya ng kupa at sinabi, ang kupang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo, tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sapagkat, verse 26, 1 Corinthians 11:26, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kupang ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Kaya nga, ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kupa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoong Kristo. So kung hindi raw tayo tumatanggap tayo na hindi natin tinatanggap sa paraang nararapat, ay nagkakasala tayo sa katawan at dugo ng Panginoong Jesus. Hindi sinabi ni St. Paul na nagkakasala tayo sa simbolo ng katawan at dugo ng Panginoong Kristo. Kaya nga kung ikaw papipiliin, saan ang gustusin mo? Yung simbolo lang? Or totoo? Ngayon sinabi ko nga sa inyo, bakit tinapay pa rin? Amoy pa rin tinapay, di ba? May mga nagre-review ng ganun, mga naggumagawa ng sacrilege. Of course, pababayaan ka ng Panginoon sa katigasan ng ulo mo, hanggang sa tumigas yung puso mo, hanggang sa maligaw ka at ikapapahamak mo. Sabi natin na ang pananampalataya ay hindi nakabatay sa kung ano yung nakikita. Nakabatay tayo sa pananampalataya na we are walking, 2 Corinthians 5:7, we walk by faith and not by sight. And then sa Hebrew 11 verse 1, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So,
Sumasampalataya bagamat hindi pa man nakita ng ating mga mata. Kaya nga, 1 Corinthians 2:9 sabi dito. Sa 1 Corinthians 2:9, subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o narinig ng tainga na hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. No eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has restored, a store for us. So yun mga kapatid, kaya nga, every time, since hindi ito simbolo, since tayo ng mga Katoliko, hindi tayo naniniwala na ito'y simbolo lamang. Ito'y totoong katawan. After the consecration, totoong katawan ng Panginoong Kristo. Then, let us accept it. Let us receive it with full reverence. Of course, sa ating mga Katoliko, may debate kung saan ba talaga dapat ay tinatanggap, kamay ba or direct sa dila. Kung gusto mong tanggapin sa kamay, then make sure na pag tinanggap mo with full reverence, tingnan mo baka may mga natitira pa mga fragments. O di kaya, tanggapin mo na lang sa dila. Pero di ba pinagbawal din yung dila, inalaw din ng simbahan yung pagtanggap sa kamay. Then tanggapin natin na parang tinatanggap natin ng Panginoon. Kaya nga may salita tayong bago tayo magtanggap ng communion, di ba? May sinasabi tayo, Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say a word, and my soul shall be healed. Panginoon, di ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Hindi tayo karapat-dapat magpatuloy sa Kanya. Physically doon, through a sacred host. But only say a word and my soul shall be healed. So let us have a full reverence, a great reverence, a deep reverence sa pagtanggap natin doon sa Panginoong Kristo, sa Kanya, sa anyo ng tinapay. Tanggapin natin siya na may mataas na pagpaparangal. Kaya nga, ako yung suggestion, sinasabi ko sa mga kasama namin na mga co-worker ko na lektor. Sabi ko, dapat ang pagdating doon sa Lord, yung banggitin natin yun. Kaya tayo, mga kapatid, Lord, I am not, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Hindi yung parang binabanggit lang natin, Lord, I'm not worthy that you should enter under my roof, but only say a word and my soul shall be healed. Yung parang wala lang, parang masabi lang. Joseph Chung. Okay, good morning, Brother Joseph. Po, daily rin po kayo na gano'n, no? Hindi ko na masyado kayo maabutan sa araw kasi busy ako sa araw. So, makita natin na ang simbahan, noong panahon ng pandemya, inalaw niya yung kamay. Actually, meron namang maging si Saint Mother Teresa of Calcutta, meron din namang picture niya na nakita na tinanggap niya ang Panginoon through His hand or through His mouth, through His tongue. Ngayon, so once na inalaw ng simbahan, we can never question that kasi sa Matthew 16 verse 13 to 18 na anuman ang inyong pahintulutan sa lupa ay pahintulutan sa langit. Anuman ang pagbabawal ninyo sa lupa ay pagbabawal sa langit. Then the same way in Matthew 18 verse 18, anuman ang pahintulot ninyo sa lupa ay pahintulot sa langit. Anuman ang pagbawal ninyo sa lupa ay pagbabawal sa langit. So, natural nagiging debate ito sa iba nating mga kapwa Katoliko. Pero kapag sinabi na ng simbahan na pinahintulutan ng simbahan, we cannot never question that kasi sila yung authority. Hindi natin pwede i-question ang authority. Or else, pinapalagay natin na higit tayo sa authority established by the Lord. So tayo na lang ng mga matapat na mga mananampalataya, sa pagtanggap natin to, ay ipakita natin ang tapat na pagpaparangal sa Panginoon with full reverence. O, ano ba sa tingin natin yung full reverence?
Di ba? Kaya dapat walang doon pa lang sa pagbanggit na, Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Yun yata yan sa Matthew chapter 8. Basahin natin. Yung memory verse natin. Ayan. Matthew chapter 8, sabi dito. Doon yung binasa yan. Sa Matthew chapter 8 verse 8, sabi dito, ngunit sumagot sa kanyang opisyal, Ginoo, hindi pa ako karapat-dapat na puntahan man ninyo sa aking bahay. Sabihin lamang po ninyo at gagaling na ang aking katulong. So, dito binasi yung Lord, I'm not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. So, ganun mga kapatid. Nakilala ni Cleopas at ng kanyang kasama ang Panginoon niyon nung pinagpira-piraso na niya ang tinapay. So, sana tayo rin ng mga Katoliko, ay makilala rin natin ang Panginoon or kinikilala natin ang Panginoon sa Eucharistia. Eucharistia sa Thanksgiving. Yan, din ang Thanksgiving. Eucharistin. Sa Greek na salita, Eucharistin, ibig sabihin Thanksgiving. Kinikilala at nakikilala at kilala natin kung sino yung tinatanggap natin. It is not just a mere bread anymore after the prayer of consecration. Ito na kwento ko na to sa inyo. Iwan ko lang kung narinig nyo na. Nung high school na ako. Nagkagulo kasi sa school. Sa plataforma ko dati, tumakbo ako na student council, hindi ako nalo. Pero isa sa plataforma ko, dapat once a month ay magkaroon ng banal na misa sa aming school. So, nagkaroon ng banal na misa sa aming school, then ay alam niyo, after the consecration, di ba, nung tinaas na, Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those who are invited to His supper. Lord, I'm not worthy that you enter under my roof, and my soul shall be healed. Alam niyo, during the consecration, nung tinaas na ng pari yung bread and wine, dami pong naposes. Bakit? Kasi sabi nung mga naposes ay nagsitakbuhan during the consecration nung tinaas na yung bread and wine, ay nagsitakbuhan yung mga evil spirit, at ang sino mang masagi ng mga evil spirit ay na-possess. So during that time is mga 20 ang mga estudyante na possess. Hindi pa naman uso documentary noon ni Jessica Soho na pwedeng maaring gaya-gayahin ng mga estudyante, di ba? Wala pang ganon. Wala pang documentation or documentary during that time. Ang dami na possess, mahigit 20. Kasama na yun ng dalawa kong kababayan. Kapitbahay ko. Yung isa kaklase ko pa. So, ganun mga kapatid. So, kung yun, yung bread and wine na yun, ordinary bread and wine lang yun, symbol lang yun. Walang sense yun, walang saysay yun sa demonyo. Pero after the consecration, na iba na ang templa, nagsitakbuhan ng mga evil spirit, hindi nila kayang titigan. Kasi di ba, sasabihin ng pare, behold, tingnan ninyo, behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those who are invited to His supper. Then sasagot tayo, Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say a word and my soul shall be healed. Siguro mga kapatid, ibahin na natin na dapat maniwala na tayo. Hindi tayo protestante. At since naniniwala na tayo, na una, ibahin na natin yung pagsalita para natin, yung Panginoon, hindi ako dapat, malalim na, deep, malalim na yung natin. Panginoon, hindi lang yung parang nagsalita ka lang. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Then kapag tanggapin natin, kung ano man yung preference natin,
Of course, si Brother June, ito, si Brother Joseph na to is advocate to ng communion in tongue. May debate yan sa Catholic Church. Debate yan sa mga traditional, mga radical traditional Catholics. Ano lamang, tongue lamang. Pero si Mother Teresa nga, pinakita na may mga pictures siya na hindi lamang siya sa kamay, sa tongue nag-receive, he also accepts the Lord through His hand. Kasi pareho naman part ng ano yan eh. Pareho namang part ng body yan eh. Ang dila natin, part ng body. Ang dila natin, mas marumi din kuminsan kasi yan yung nagsasalita na ng makaraming bagay laban sa ating kapwa. Yung kamay natin, yes, kuminsan, physically, narurumihan siya. Pero kalimitan, mas sa akin, mas makasalanan pa yung dila natin kasi, di ba, hindi ka nakapanakit ng kamay mo. Through your hand, hindi ka nakapanakit. Pero nakakapanakit mas maraming pagkakataon ng mga dila natin. So there is a debate in the Catholic Church sa mga traditional, mga radical na traditional, na dapat sa dila lang. Pero when the Church approve it, we cannot question it, my dear brethren, my dear brothers and sisters. Ito, walang magalit kayo sa akin. Pero as long, tayo na lang na tumatanggap, of course, nakakalungkot. Kahit nasa dila pa yan, kuminsan nalulungkot ay. Naging lay minister for 10 years. So kuminsan, hindi ko kinakaya yung, hindi ko talaga kinakaya actually yung ano. Kuminsan, na may mga gesture tayo na nasacrilege, mga sacrilegious gesture. Kaya kuminsan, alam nyo, kahit hindi na ako lay minister, kahit malayo ako, mga bata tinitingnan ko, kapag makita ko, kahit nag-attend lang ako ng mass, kapag makita ko na hindi niya susubo pa or nasa kamay pa niya, harangan ko na kaagad yan. Sabi ko, subo mo yan. Tinitingnan ko talaga yun. Aware ako doon. Kahit malayo ako, tinitingnan ko yung papaano, yung mga gesture ng mga nag-a-assist, ng mga asrets. Kung papaano nila titingnan, hindi yung parang nakatayo lang doon na parang tuod sa side ng lay ministers. Di ba tayo dapat with full reverence? Kung sakaling gusto mo tanggapin si Lord sa kamay mo, kasi dapat malinis yung kamay natin. Yeah? But pareho naman yan parte ng katawan natin. Eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, mas marumi pa nga ako minsan yung dila natin kasi yan yung lagi nagsasalita ng masama laban sa ating kapwa. Hindi ka nga nakapanampal. Dapat wag lang naman ang daming sulat ng number ng loto. Malinis yung kamay natin. Si Lord tatanggapin mo eh. Dapat physically and spiritually, malinis tayo. Kaya nga, bago natin siya tanggapin, mataimtim natin sasabihin, Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. So, matapat natin sasabihin yun. Okay. Yun nga, Brother June, is a debate yan na sa dila or sa kamay. Pero the church approve it, then we cannot question it. Then, yung sa mga recipient na lang, sa mga nag-receive, how they handled it. So, pareho din naman yan. Kasi kung minsan, pwede rin naman madaya na kung sa dila, may mga desecration pa rin na ginagawa. Kasi, kung minsan, kaya nga kung minsan, nalulungkot ako pag mag-communion sa dila, minsan makikita mo na parang hindi pa ang inunguya. Nag-iisip ka baka mamaya pag uwi ipapakuan sa manok ng mga sabungero, mga dinidesecrate ng sabungero yan. So either hand or sabi ko nga sa iyo, Brother June, na-debate yan ng traditional at radical na kuan na ng simbahan, pero there is a document that the church allowed it through hands. So kung inalaw ng simbahan, as a lay people, we cannot question the authority of the church. Siguro na lang is i-aralan natin yung katulad ng ito kahit papano. Aralan natin yung kapwa natin Katoliko in our rank. Suruan natin sila how to receive it properly. Papaano ba yung reverence na ginagawa natin. So, kasi sabi ko sa iyo bro, Brother June, ang dila, mas marumi din. Ang kamay, yes, pinanghawak natin kuminsan sa kung anong mga bagay. Pero, di ba, ang sabi nga ng Panginoon, ang tinitingnan niya is, yung sa 1 Samuel chapter 16, verse 7, ang sabi doon, huwag mong tingnan ng kanyang panlabas na kanyuan.
ang tinitingnan ko ay ang kanyang puso. Sabi niya, kayo ng mga tao, sabi ni Yahweh kay Samuel, kasi anoint niyo yung mga anak ni, mag-anoint siya ng panibagong hari, doon sa 1 Samuel chapter 16, verse 7, tinignan ni Samuel yung kakisigan ng mga anak ni Jesse. So, akala niya, kasi makisig, yun yung magiging hari, kasunod na hari. So, tinignan ni Samuel si Abner, akala, yung anak ni Jesse, akala niyo na yun. Pero sabi ng Panginoon sa 1 Samuel chapter 16 verse 7, sabi dito, sabi niya, may standpoint mo yan, Brother John, pero debatable yan at patuloy na dinidebate yan ng simbahan. So, dapat kung talagang bawal na ang pag-receive ng communion sa hand, dapat matagal nang nagkaroon ng re-implementation of a certain document that prohibits communicants to receive not through the hands, but only in the tongue. So, kung may document ng ganyan, sino ang mga pari na kukontra? Kasi ang mga pari, pag may documents na sasabihin kahit na lang, re-implementation of a document ng canon law or whatsoever na hindi na pinapayagan ang pagtanggap ng communion sa kamay, then sino ang mga pari na tututol or hindi magpapahayag, or else sila ay nagre-rebelde sa authority ng simbahan. So 1 Samuel chapter 16 verse 7, ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh ay hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. So, ayun yung panlabas ang tinitingnan natin sa kamay. Ay, grabe naman. Siguro yung kamay niya, ang dumi niyan, hindi man lang naghugas. Hindi natin alam yun. Tapos, di ba? Kung minsan makikita naman natin na kaya nga, ito, minus na rin kung paano, kung kinikilala natin na Panginoon ang tinatanggap natin, then let us accept Him with a full reverence. Diba? Let us accept it with full reverence. Kung minsan sa dila, suspicious din ako. Baka mamaya pagka-uwi, pagdating sa upuan, isusubo at saka ilagay sa panyo at ipapakain sa manok. Kasi kung sa kamay, madaling mahalata na hindi niya sinubo. Kaya alam niyo, isa sa prayer ko, Lord, conversion ng mga nagdidesecrate sa body ng Panginoong Kristo. Conversion. I am praying for their conversion. Yung mga nagdidesecrate, yung nagko-communion, pero ang gagawin pala ay patuka sa manok para bago isabong. O di kaya ang iba ginagawang anting-anting. So let us pray for their conversion, yung magdidesecrate. So, ang pamantayan natin is hindi katulad ng sa pamantayan ng tao. Kung minsan, natural, ikaw Lord, ikaw na po bahala sa mga communicants. Pero as much as possible, ay mapagsabihan natin sila, lalo na yung mga circle of friends natin, mapagsabihan natin sila na ito yung dapat, ito yung marapat nating gawin. Hindi tayo yung parang bara-bara lang. Kasi kung totoong naniniwala tayo sa Panginoon, na ang Panginoong Jesucristo yung tinatanggap natin sa Eucharistia, dan hindi dapat ganon. Hindi bara-bara yung pagtanggap natin sa Panginoon. Hindi bara-bara. Kaya nga, dapat doon pa lang sa word. Kaya nga, di ba, kaya nga tayong mga Katoliko, dapat bago ka pumasok sa isang simbahan, lalo na kapag may sanctuary, merong tinatawag nito, merong tabernacle. Di ba, nag-genuflect tayo ng right leg natin, na i-bend natin yung right leg natin, facing toward the tabernacle, then saka mag-sign of the cross. Kasi we are recognizing the Lord na andun siya sa tabernacle, kaya genuflect natin yung right natin na paa.
then magsa-sign of the cross. Kaya nga kuminsan, di ba? Yan yung reason bakit kuminsan kapag dumaan tayo sa simbahan, nagsa-sign of the cross tayo kasi hindi naman tayo able na mag-genuflect pa. So, recognition yun. Kaya na tayo nagsa-sign of the cross. Yun yung ibig sabihin nun kasi na-recognize natin si Lord sa tabernacle. So mga kapatid yun, nakilala ng mga alagad ang Panginoong Kristo pagdating sa pagpirapiraso ng tinapay. Sana tayo makilala natin ang Panginoong Kristo na patuloy nagpapakilala sa atin through His Word na pinapakilala ng simbahan sa atin through His Word. Kaya nga sa atin sa Catholic Church, mayroong Liturgy of the Word, may first reading, may Psalms, then second reading, then Gospel. Then after that, yun yung Liturgy of the Eucharist, yung pagpirapiraso ng tinapay, kung saan tayo naman Katoliko ay hindi tayo naniniwala it is just a mere symbol because it is nowhere found in the Bible, in the New Testament, but rather we believe in the real presence of the Lord Jesus Christ in the Holy Eucharist. So, Shalom. Maybe that is by now. Thank you to all those who join. At least 75 ang nakalagay, 76. And then like, sa mga nag-share, then nag-comment, Brother June, at iba pa. May God bless us all. Sana tayo mga kapatid na mga Katoliko ay ang huling habiling ko ay umpisahan natin na guide doon sa part pa lang ngayon na Lord, I'm not worthy that Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Siguro especially mga lectors and commentators, umpisahan natin na sa yung doon pa lang sa word na yon with a full reverence na ng buong katapatan na sasabihin, banggitin natin yung mga word na yun ng buong katapatan. Then after that, it will follow na kung kinikilala natin ng Panginoon yung tinatanggap natin, then tanggapin natin siya ng sobrang or extreme reverence. Extreme reverence. Kaya nga kapag sa pamilya natin, ituro nyo rin sana yan sa pamilya nyo, sa mga kaibigan nyo, dapat pala ay let us accept the Lord in full reverence, extreme, to the highest level. To the highest level. Tanggapin natin siya ng may napakataas na paggalang. Kasi with that, mag-uumpisa na yung the rest will follow. So sana turo natin sa pamilya nyo, sa mga anak nyo. Kaya nga kami, ito ay sabihin ko sa inyo sa mga choir, sa amin sa choir. Kasi ang asawa ko head ng choir. Sa amin sa choir, kapag magmisa, never kami, we do not allow them na magdi-4 or nakaganon habang misa. Never namin yung ginagawa. Sana ganon din tayo. Umpisa natin sa maliit na bagay. Kasi si Lord yung pakikinggan natin eh. Then, yung sa pag-upo pala natin, sa pakikinig pa lang natin, sa gesture pa lang natin, makikita, doon natin, ipinapakita na natin kung paano natin ginagalang ang Panginoon. So, umpisa natin sa ganung mga bagay, then the rest will follow. Kaya nga kami, bawal sa choir, wala ang ganon. Or magdi-4. Kung meron mga magdi-4, siguro matigas na ulo nun. Hindi yun tinuturo namin. Kaya nga, sa awa ng Diyos, ang choir namin, nag-umpisa silang elementary pa lang sila. Ngayon, many of them, mga may pamilya na, may mga asawa na, choir pa rin sila. Mga professional, try to imagine. So, ganun. Sa awa ng Diyos, ganun yung sinishare namin. At tinishare ko rin sa inyo. Sana i-share nyo rin sa pamilya nyo. Si Lord yung tinatanggap natin. Ito, ulit-ulit na sinasabi. Ibig sabihin, binibigyang diin para sana makintal sa ating puso at isipan. Si Lord yung tinatanggap natin sa Eucharistia. Hindi simbolo. Nothing that is nowhere in the Bible, in the New Testament, that it is just a mere symbol. But it is Him after the consecration. Kaya naman mga kapatid ay tanggapin natin ang Panginoon ng lubos, mataas, extreme, full reverence sa ating buong pagkatao. Siguro isa pa sa
katunayan, isang patunay na mataas na paggalang ang ginagawa natin ang binibigay natin sa Panginoon is, of course, ang bunga doon is magbabago yung buhay natin. Magbabago yung buhay natin. Hindi lang damang doon pagdating sa banal na misa, pag-uwi, dala-dala natin dapat yun. Hindi magtatapos doon, mga kapatid. So, shalom, maybe that is by now. So, praise the Lord. Thank you sa inyo. Salamat sa nagbigay ng gifts, nagbigay ng heart. Sa 68 members, may God bless you. Sige, lahat ng members sa 68 members, and then sa mga followers ko, sa followers account na ito, make sure na i-include ko na kayo ng mataimtim sa aking mga panalangin. Ano man ang inyong mga concern, financially, materially, kalusugan, ay loobin nawa na Panginoon na kayo ay abutin, kapatid. So, shalom mga kapatid, ay abutin nawa tayo ng Panginoon. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Kalikain niya tayo. So, may God bless us all. Mga kapatid, shalom. Amen. So, allow me to pray this prayer before I end. Okay. Then the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Lord Jesus, I ask you to protect my family. Mention by name, my siblings and their loved ones, the wife, and all other persons close to us from sickness, from all harm, and from accidents. If any of us has been subjected to any curses, clear these curses, hexes, or spells, null and void, in the name of Jesus. If any evil spirit is sent against us, I decommission you in the name of Jesus Christ, and I send you to Jesus to deal with us you will. Then, Lord, I ask you to send your holy angels to guard and protect all of us. Amen. Saint Michael, the Archangel, defend us in battle. Defend us in our hour of battle. Be our safeguard against the wickedness and snares of the devil. May God restrain him, we humbly pray, and you, friends of the heavenly host, by the fire of God, cast Satan into hell, and with him all the evil spirits who wander through the world, seeking the ruins of souls. Amen. So shalom, and may God bless us all. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you. See you tomorrow, if God willing. Amen.